Coach Koji tinanggal sa Petrogas Angels, may issue, Myla Pablo at Sabete sinumbong sa management. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ang Petrogas head coach na si Coach Koji Chuzurabara ay inaasahan ng lilisanin ang Team Petrogas 3 buwan lamang matapos nilang masungkit ang kampyonato sa 2024-2025 PBL All-Filipino Conference. Nakuha ng source ang balitang ito na labis na ikinagulat ng marami at kinimpirma ito ng ilang mapagkakatiwalaang source na alam ang sitwasyon. Nagsimula na siyang magsabi na aalis siya sa team, ayon sa isang source na humiling na manatiling hindi pinangalanan. Mukhang tuloy na ang pag-alis niya. Ayon pa sa isa pang mapagkakatiwalaang source. Biglaan ang naging desisyon ng kampyonatong coach na magbitiw. Sa ilalim nga ng kanyang pamumuno ang Petrogas Angels na naging unang local team sa professional era ng liga na nakatalo sa Creamline sa PBL Finals matapos ang Cherry Tigo noong 2021 Open Conference. Ang 60 years old na Japanese mentor ay dalawang beses naging podium finisher sa 3 conferences bilang head coach ng Angels. Bronze medalist sa kanyang unang conference sa 2024 All-Filipino Conference, 6th place naman sa Reinforced Tournament at sa huli ay nakuha ang kampyonato. Bago pa ang kanyang PBL debut noong Enero ng nakaraang taon, naipanalo ni Coach Koji ang titulo sa 2024 PNVF Champions League kasama din ang Petrogas matapos nilang talunin ang Signal sa knockout final. Naitala ni Coach Koji ang impresibong 35 wins at 15 loss sa win-loss records sa kanyang panunungkulan sa Petrogas, kabilang na ang kasalukuyang 2025 PBL on Tour kung saan natalo ang Angels na wala ang Alas Pilipinas-bound MVP duo na si Brooke Bansical at MJ Phillips. Ang kampyonatong coach ng Angels ay maituturing na pangalawang foreign head coach na nagwagi ng titulo sa PBL para sa isang local na koponan. Kasunod ng Thai coach na si Thai Bundit na nanalo ng 3 titulo kasama ang Creamline. Inaasahan ngang lilipad na si Coach Koji sa Huwebes pabalik ng Japan, kaya hindi na siya makakaupo sa huling laban ng Angels sa pool stage kontra Choco Mucho sa July 29 sa Condon City Arena. Samantala, ilang araw nga bago pumutok ang balitang ito, ay marami ng pahiwatig na post si Coach Koji tungkol sa kanyang pamamaalam. Isa na nga rito ang post niya kasama si Coach O kung saan ito ay nakasulat sa Japanese language at binigyan ni Ka-Volleyball Nation ng translation sa Filipino. Ayon dito, noong nanalo ako sa 2025 PBL All-Filipino, ang dami kong natanggap na mensahe ng pagbati. Ngayon naman naaalis na ako sa team, mas lalo pa akong nabahabahan ng emails na nagtatanong ng bakit. Sa gitna ng lahat ng ito, nakausap ko ang kaibigan kong si Coach O. Magkaibigan kami simula pa noong 2018. Si Coach O ang nagrekomenda sa akin para sa Petrogas. Napakabait niya sa akin at isa siyang tunay na kaibigan. Napakamaunawain. Subalit, ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang biglaang pag-alis, lalo na nga at nasa kalagitnaan sila ng liga? Ayon nga sa mga kumakalat na post at reliable insider, ay 2 player umano ang lumapit sa management ng Petrogas upang magsumbong tungkol kay Coach Koji na may favoritism daw ito at hindi nabibigyan ng playing time ang mga players na deserving. Ang sinasabing players na ito ay sina Myla Pablo at Jonas Sabete, kung saan kung matatandaan sa mga nakaraang conference ay hindi talaga binababad si Myla. Nito na lamang conference na ito siya nagagamit on court, gayon din si Sabete na naglaylo sa game dahil madalas din ay nasa bench. Marami naman ang nalungkot sa biglaang pag-alis ni Coach Koji. Ayon nga sa mga komento, bakit naman kung kailan nagcha-champion na ang Petrogas ay tsaka siya paaalisin? Grabe naman ang mga players na hindi isinasantabi ang kanilang kapakanan, kundi talagang mas iniisip pa ang kanilang sarili at hindi na lamang ang isipin ay ang kapakanan ng team. Maayos naman ang tinatakbo ng Petrogas team at kung may mga pagkakamali man, hindi naman talaga perpekto ang isang team at hindi rin perpekto ang isang coach. Kaya naman, anong masasabi niyo rito?
leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.